May mga bagay na hindi mo dapat subukang unawain. Hindi ang mga bagay na nakikita mo sa diaryo. Hindi ang mga bagay na naririnig mo sa balita. Ang mga bagay na nararamdaman mo sa iyong sariling tahanan, sa iyong sariling silid. Sa gabi, habang natutulog ang lahat ng mahal mo sa buhay, ang pakiramdam na may nanunood sa iyo. Hindi ito pantasya. Hindi ito guni-guni. Ito ay nangyari sa pamilya Resureksyon, sa isang bahay na tinitirhan nilang 10 taon, sa isang bahay na akala nila ay alam nila ang bawat sulok, bawat anino, bawat tunog sa gabi. At ang natuklasan nila ay hindi na nila makakalimutan hanggang ngayon. Si Aling Nena Resureksyon ay isang babaeng hindi madaling matakot. 50 taon na siya, nakapag-alaga ng 6 na anak ng mag-isa matapos mamatay ang kanyang asawa. Nakaraan sa mga bagyo, sa mga pagbaha, sa mga gabi na walang pagkain sa mesa, ngunit kailangan pa ring ngumiti para sa mga bata. Matibay si Aling Nena. Ito ang pagkilala ng buong sitio sa kanya. Kaya nang magsimulang magreklamo ang kanyang mga anak ng kakaibang pakiramdam sa loob ng bahay, hindi siya nagtaka agad. Kabataan, sabi niya sa kanyang sarili, maimainin, sanay sa mga kwento ng mga kaibigan. Ang kanyang panganay na si Ronnie, 25 taon, ay unang nagsalita. Isang gabi habang nagtatrabaho siya sa kanyang kwarto, may naramdaman siyang titig sa kanyang likod. Hindi ito ang uri ng pakiramdam na naiisip mo kapag natatarantang mag-isa ka sa gabi. Ito ay tiyak, malinaw, tuhad ng alam ng iyong katawan na may mata sa iyo kahit hindi pa kailanman tinignan ng iyong isip ang pinagmulan. Lumingon siya. Walang tao sa kwarto, walang anino, walang pagbabago sa liwanag ng bintana. Ngulit ang pakiramdam ay nandoon pa rin, mabigat, mainit, tulad ng hininga ng isang malaking hayop na nakatayo ng napakalapit sa iyo. Sinabi niya ito sa kanyang ina kinabukasan. Natawa si Aling Nena. Pagod ka lang, Ronnie. Matulog ka ng maaga. Pagkalipas ng 1 linggo, si Marites, ang ikatlong anak, ay hindi lumabas ng kanyang kwarto ng 2 araw. Nang buksan ni Aling Nena ang pinto, natagpuan niya ang kanyang anak na nakaupo sa sulok ng kama, nakabalot sa kumot kahit kainitan ng hapon, namumutla, naninginig ng bahagya. Tinanong niya ang kanyang anak kung ano ang nangyari. Matagal bago sumagot si Marites. Noong nakaraang gabi, sabi niya, gumising siya ng 12:00 ng hating gabi. Hindi niya alam kung bakit. Walang ingay, walang panaginip, basta gumising, tulad na may humila sa kanya mula sa tulog. At nang buksan niya ang kanyang mga mata, may nakita siyang anino sa labas ng kanyang bintana. Hindi anino ng puno, hindi anino ng poste ng kuryente, isang anino ng isang bagay na nakatayo ng napakataas na ang ulo nito ay lampas na sa itaas ng bintana. Nakatayo ng napakalapit sa salamin na makikita ang singaw ng hininga nito sa salamin. Nanatili itong hindi gumagalaw ng mahabang panahon at pagkatapos ay dahan-dahan itong lumayo. Hindi pababa, hindi pa kanan o pakaliwa. Pataas, tulad ng isang bagay na umakyat sa kawalan ng dilim. Nang marinig ito ni Aling Nena, nagsimula siyang matandaan ang mga bagay na hindi niya binigyang pansin. Ang mga umaga na natatagpuan niya ang mga baso ng tubig na walang laman kahit sigurado siyang puno pa ito bago siya matulog. Ang amoy ng tabako na paminsan-minsan ay napapansin niya sa sala kahit walang naninigarilyo sa kanilang bahay. Ang mga pagkakataon na ang kanilang aso, si Bantay, ay ayaw pumasok sa bahay tuwing gabi at nananatiling nakaupo sa labas, nakatingin sa itaas ng bubong ng kanilang bahay, umaungaw ng mababa at tuloy-tuloy. Tinanong niya ang iba pang mga anak. Isa-isa nilang inamin ang mga karanasan nila sa nakaraang mga buwan na hindi nila sinabi sa kanya. Ang amoy ng tabako, ang pakilamdam ng titig, ang mga baso ng tubig, ang aso na ayaw pumasok, at isa pa, isang bagay na sila mismo ay hindi pa nagsasalitaan hanggang sa gabing iyon.
Tuwing maliwanag ang buwan, may anino sa bubong ng kanilang bahay. Anino ng isang bagay na nakaupo, malaki, mas malaki pa sa anumang tao. At kung titignan mong magha, ay makikita ang manipis na usok na umaakyat sa mula sa anino patungo sa langit. Tulad ng isang bagay na naninigarilyo habang pinagmamasdan ng lahat ng nasa loob. Hindi mapigilan ni Aling Nena ang kanyang sarili ng gabing iyon. Nang mag-alas 12 na, nang matulog na ang lahat ng kanyang mga anak, lumabas siya ng kanyang kwarto ng dahan-dahan, nang walang ingay, nang may hawak na maliit na ilaw na battery. Lumabas siya ng bahay. Tumiyo siya sa gitna ng kanilang bakuran at tumingin siya sa bubong ng kanilang bahay. At doon ito, nakaupo sa tuktok ng kanilang bubong. Ang mga binti ay nakabitin sa gilid ng bubong, malalaki, tulad ng puno ng saging na nakatayo. Ang katawan ay napakalaki na ang ulo nito ay nasa antas ng mga sanga ng matandang puno sa tabi ng kanilang bakuran. Ang puno na itinanim ng kanyang yumahang asawa bago pa sila nagkaanak. At sa kanyang kamay ay isang tabako, nagbibigay ng mahinang pulang liwanag sa kadiliman. Hindi ito gumagalaw ng una, nakaupo lang, nanunood. Ngulit nang lumingon si Aling Nena sa kalagitnaan ng kanilang bakuran at tumingin siya ng direkta sa rito, dahan-dahan itong bumaling. At nang nakita ni Aling Nena ang mukha nito sa kauna-unahang beses. Matanda, napakamatanda. Ang balat ay kulay ng lumang kahoy na tinamaan ng ulan ng daan-daang taon. Ang mga mata ay malalaki at mapula, tulad ng apoy ng tabako na hawak nito, at nakatutok ang mga matang iyon direkta sa kanya. Hindi ito nagpakita ng galit, hindi ito nagpakita ng banta. Ngumiti ito, at nang ngumiti ito ay naramdaman ni Aling Nena ang isang bagay na hindi niya pa nararamdaman sa buong buhay niya, kahit sa pinakamahirap na panahon, kahit sa pinakamalupit na gabi. Naramdaman niyang sobrang liit niya, na ang kanyang tahanan, ang bahay na pinaghirapan niya ng buong buhay, ay hindi talaga pag-aari nila. Na may mas matanda pa sa kanila, may mas matagal pa sa kanila, at ito ay nandirito pa rin. Matagal silang nagtitigan, Aling Nena at ang nilalang sa bubong ng kanilang bahay, nang hindi gumagalaw, nang hindi nagsasalita. Hanggang sa dahan-dahan itong bumaling ang kanyang tingin pabalik sa langit, tulad ng isang matanda na nagpapahinga matapos ang mahabang araw ng trabaho. At kinuha ni Aling Nena ang kanyang salili at pumasok sa bahay, nang walang pagtingin sa likod. Kinabukasan, pumunta si Aling Nena sa pinakamatandang babaylan sa kanilang sitio, isang matandang babaeng kilala ng lahat ngunit hindi madalas kausapin. Inilahad niya ang lahat, ang amoy ng tabako, ang mga baso ng tubig, ang anino sa bubong, ang mukha na nakita niya. Nakinig ng tahimik ang babaylan, hindi nagtanong, hindi nagsulat. Nang matapos si Aling Nena, isang bagay lang ang sinabi ng matanda. Matagal niya naroon, sabi niya. Matagal pa bago kayo dumating. Tinanong ni Aling Nena kung ano ang dapat nilang gawin. Lumingon sa kanya ang matanda at sabi niya, walang magagawa. Hindi kayo ang hinihingan, hindi kayo ang pinaalis. Ang puno sa inyong bakuran, ang puno na itinanim ng iyong asawa, yon ang tahanan nito. Yon ang kinaruroonan nito ng daan-daang taon bago pa kayo dumating. Nanunood lang ito, palagi, bawat gabi. Tumanong kainan, isang tanong na pwede kang pagtupak subukan. Isang bagay lang ang hinihingi nito, sabi ng babaylan, ang paggalang, ang pagkilala ng mga nakatira roon na hindi sila nag-iisa, na may mas matanda pa sa kanilang nagbabantay sa lugar na iyon. Umuwi si Aling Nena, at nang gabing iyon, bago matulog siya, ay naglagay siya ng isang basong tubig sa labas ng pinto. Isang kaugalian na ayon sa babaylan ay paraan ng pagkilala sa mga nilalang na mas matanda kaysa sa atin. At kinabukasan, ang baso ay walang laman. Hanggang ngayon, nakatira pa rin ang pamilya Resureksyon sa bahay na iyon. Hindi sila lumipat, hindi nila pinalitan ng puno sa bakuran, at bawat gabi, bago matulog si Aling Nena, ay naglalagay siya ng isang basong tubig sa labas ng pinto. Palaging itong walang laman sa umaga.
Minsan, kapag maliwanag ang buwan at hindi siya makatulog, lumalabas siya sa bakuran at nakaupo siya sa upuan sa tabi ng puno at tumitingin siya sa bubong ng kanilang bahay. Hindi siya nagtatanong, hindi siya nagsasalita. Nakaupo lang siya roon sa ilalim ng puno at sa bubong ay nakaupo rin ang isang anino na napakalaki na may hawak na tabako na nagbibigay ng mahinang pulang liwanag. Dalawa sila, nakaupo, tahimik. Tulad ng dalawang matanda na hindi na kailangang magsalita upang maintindihan ang isa't isa. Sabi ni Aling Nena, hindi na siya natatakot, ngulit may isang bagay pa rin na hindi niya masagot. Kung ang kapre ay nanunood sa kanila ng 10 taon, kung nakita niya ang lahat ng ginawa nila sa loob ng kanilang tahanan, lahat ng pinakamalalim na sandali ng kanilang buhay, alam niya ba ang lahat ng lihitim ng pamilya Resureksyon? At kung gayon, ano pang alam nito na hindi nila alam tungkol sa kanilang sarili? Ang kapre ay hindi multo. Hindi ito ang kaluluwa ng isang pumanaw. Hindi ito isang bagay na may galit o puot sa mga tao. Ito ay isang nilalang na mas matanda pa kaysa sa lahat ng ating mga alaala. Mas matanda pa kaysa sa mga kwentong isinulat ng ating mga ninuno. Naninirahan ito sa mga lumang puno, sa mga gubat na hindi pa nalalapat ng ilaw ng sibilisasyon. At kapag pumasok tayo sa kanilang lugar, kapag itinayo natin ang ating mga tahanan sa lupang minsan ay sa kanila, hindi sila lumalayo. Nanunood lang sila, palagi. Bawat gabi. Ngayon, isang tanong lang ang gustong itanong sa iyo ng boses ng multo. Mayroon ka bang lumang puno sa tabi ng iyong bahay? At kung mayroon, kailan mo huling tiningnan ang bubong ng iyong tahanan sa hating gabi? I-follow ang boses ng multo para sa mga kwentong tulad nito. Bawat linggo, may bagong kwento ng mga nilalang na hindi mo pa nakikita, ngunit maaari yung nakita ka na nila. At kung mayroon kang sariling karanasan, isang gabi na hindi mo pa rin masagot kung anong nangyari, isang bagay na nakita mo sa sulok ng iyong mata na nawala nang lumingon ka, ipadala sa amin. Baka ikaw ang susunod na maging boses ng multo.